handa na umanong harapin ni Captain Dado ang kasong ifinail sa kanya nitong si Diwata ni General Torre. At ayon po dito kay Captain Dado sa panibago niyang vlog mga kababayan po natin, kasi alam nyo, medyo matagal po na nawala itong si Captain Dado. Kung hindi ako nagkakamali, almost 1 week po na hindi ito nagsalita. Kaya maraming mga allegation, no, mga fake news, alam niyo na, no, yung mga Ensaymada vloggers, kapag ganito na po mga kababayan, ay mahilig na sila magpapalabas ng kung ano-anong fake news, no? May mga nagsasabing nagtatago na daw, no? Biglang natakot daw itong si Captain Dado, takot naman pala, tapang lang daw mag-vlog. Ito na, no? Sinagot na ni Captain Dado at nilinaw na hindi po siya nagtatago. At isa pa sa sinabi ni Captain Dado, no, may mga nasa administration umano na ini-encourage siya na umalis na ng bansa, tumakas na daw at mag-asylum sa ibang bansa, Malaysia, parang yan ang kanyang nabanggit na. At sinasabing kapag umalis siya, tsaka lang daw ilalabas ang warrant of arrest. Pero ayon po kay Captain Dado, hindi po siya alis. Sinabi niya pa, ano ito mga gago, no? Handa niya itong sagutin. At may hamon pa siya kay Diwata, mga kababayan po natin. Abay, matindi ito. At alam natin sa dami yung nanonood kanina, posibleng isa sa mga nanonood doon, si Diwata, at sa dami ng trolls, posibleng nakarating na po itong sagot ni Captain Dado. Sinabi nga ni Captain Dado, no, may milyon na po silang miyembro nitong FGF. Kung totoo man na may milyong miyembro na po itong FGF, ano po yung maaasahan po natin? Kung si Captain Dado ay presahan po nilang arestuhin. Okay, panoorin muna natin ang kanyang panibagong vlog, mga kababayan. Kala ninyo, harapin ko kayo. Ang hudyat ko, pagka lumabas yung warrant of arrest, bababa ako, papakita ko, magpapunta ako sa kalsada. At sige, hulihin nyo ako. No? Okay lang sa akin, kahit patayin nyo ako, okay lang sa akin. Tapos na yung buhay ko anyway, matagal na akong patay. Manood kayo ng vlog ko kasi nandun yung buong buhay ko. Kaya sana, kung nag-research kayo, manood kayo ng vlog, utusan yung mga bayaran na vlogger ninyo at mga troll, naknanto ko kayo, hindi wala kayong karespeto sa tao, no? Ganyan yung nature ninyo. Ayan, nakikita ng tao. Nagsisimpatize yung tao sa akin. Yun eh. Alam niyo, totoo po yung sinasabi ni Captain Dado, no? Marami pong tao nagsisimpatya sa kanya. No? Sa dami pa naman mga kababayan po natin ng taong dismayado ngayon sa Marcos administration. Nakita natin napakaraming problema na dapat harapin at bigyan ng solusyon. Particularly po yung presyo ng mga pangunahing bilihin, yung crisis, yung pagtaas, no, ng taong nagugutom sa ating bansa, yung pagtaas ng krimen, no, mga kababayan po natin. Pero mas inuuna pa nila ang kritiko sa administrasyon. Dahil nabubulgar kasi ang kanilang katiwalian, no? Ngayon dinadivert po nila sa iba't ibang isyo at gusto nila ay patahimikin po salan ang sino mang nagsasalita. So isa po itong si Captain Dado ang gustong patahimikin. So ang tanong natin dito, kaya ba nilang patahimikin si Captain Dado? Patuloy na nagsasalita mga kababayan po natin at patuloy na nakakakuha ng sipbatya, hindi lang po sa miyembro ng FGF, ito po yung organisasyon na binuo ni Captain Dado, kundi sa mga aktibong pulis at kasundaluhan, mga kababayan po natin, na posibleng magdulot ng hindi magandang pangyayari sa ating bansa. No? Tingnan nyo pag ilan ito si Captain Dado na gusto nilang gipitin. Una, ang naalala ko ay si General Macanas, kinasuhan yan. No? Tapos kinontempt yung mga pulis, no? Sundalo. Nandiyan po si Colonel Grijaldo. No? Tapos si General Wilkins Villanueva, si Captain Dado. Dahil sila po ay hindi pumayag na mabayaran itong si Colonel Grijaldo, unang-una, siya po ay binigyan ng script na sundan na lang yung script ni Karma para idiin si PRD. Pero nanindigan po ang isang kernel, no? At hindi niya ito sinunod. So, anong nangyari? Hanggang ngayon, no? Nakakulong pa siya dahil sa kanyang contempt na hindi po siya sumipot dahil siya po ay nagpapa-hospital. Pangalawa, no? Itong si General Wilkins Villanueva, ganun din. Hindi po naging sang-ayon sa mga kongresista, no? Natiwali ang kanyang sagot na gusto nila idiin si PRD. So, hindi niya rin din. Diba? Ganun din po yung assistant ni VP Sara na si Attorney Zulaika. Diba? Gusto nilang paaminin at idiin nila na may anomalya sa paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President.
pero naninindigan. So kung makikita po natin, yung mga naninindigan at hindi po nila napapasunod, ang sagot nila, contempt, pagpapahirap, pangbubusal. 'Di ba? So mas ginamit nila yung mga taong may history o mga dati nakakulong at sangkot sa illegal na droge. Pero yung mga tao, yung mga taong nagsasalita ngayon, nagbubulgar ng katotohanan, no, gusto nilang patahimikin. And I think, Captain Dado, hindi nila kayang patahimikin, no? Patuloy na nagsasalita. That's why it is more beneficial na tahimik ako para makita mismo ng taong bayan yung kawalangyaan ninyong lahat. O yan, di nakikita. O ngayon, self-destruct kayo. Lalo kayong madadali. Sabi sa inyo, madadali kayo. Pumirma dyan. Bitay kayo. Bitay kayo. Bakit? Because you have conspired. Ako, ano lang ako? Inciting. Kayo, conspiring to plunder the country. Mabigat yung offense nyo. Ako makulong ako. Kung pepekehin nyo yung kaso ko, kukulong nyo ako, okay lang, lalaya ako, buhay ako. Kayo, bitay kayo sa taong bayan because yung taong bayan mag-ano ng death penalty, magpapasa ng death penalty. In the event na yung taong bayan naglabasan niya sa kalsada en masse, and pumanig yung armed forces at yung PNP kasi no choice ang AFP at PNP. Because kung hindi sila gagalaw, they will face the challenge of obsolescence. Ilang vlog ko na in-explain yan. May punto kasi itong sinasabi ni Captain Dado, mga kababayan po natin. And dahil matagal po siya sa serbisyo, alam niya po, no, yung mga posibleng mangyari. At dahil marunong din siya mag-intindi ng batas, marunong po siya magbasa, no, ng batas, may alam po siya. So mas napapaliwanag niya po ng maayos. At mas marami po siyang encourage, no. Nakita natin, no, yung kaninang pag-live niya, napakarami. I think nasa 5,000 concurrent viewers. So at mag-multiply pa po yan, mga kababayan po natin, dahil after ng vlog niya, siyempre may mga shares pa po yan, no? May mga likes, no, na posibleng marirecommend na kanyang vlog. So mas marami po yung makakapanood, mas marami yung matauhan. So ngayon, dahil ramdam po ng ating mga kababayan ang mga sinasabi ni Captain Dado na pawang katotohanan and walang fake news. Kasi kung pag-uusapan po natin yung mga anomalyang budget, nandyan, nabisto ni PRRD, no? Yung kahirapan na nangyari sa ating bansa, yung mga iba't ibang kapalpakan ng Marcos administration na nagpapakita ng kanyang kahinaan, lahat na pinunto ni Captain Dado ay may katotohanan. So, paano nila ngayon sisirayan ng isang Captain Dado na ang kanyang sinasabi ay may sapat na basihan? Yan ang problema. So, posibleng totoo yung sinasabi ni Captain Dado na magdulot ito ng hindi magandang pangyayari sa susunod na mga araw. No? Dahil po sa kanilang gustong gawin kay Captain Dado at sa mga ilang kritiko, no? At sa ilang hindi po nila napapasunod na gusto nilang magsalita against, no, sa nakaraang administration at gustong sirain nila itong si BP Sara. At ako naman, nakita ko dito kay Captain Dado, no? Hindi naman po siya actually makasara eh. So ang gusto lang nila talaga ay maayos po ang administrasyon ito. And of course, dahil ang susunod, ang nakareserba talaga na papalit sa presidente ay ang vice presidente. So nagpapakita lang na pinoproteksyonan nila ngayon itong si Vice President Sara. At yan po ay nakakatuwa, mga kabayan po natin. Dahil yung mga retiradong sundalo, protektado po yung ating Vice Presidente. Ulit kayo because nasa taong bayan yung kapangyarihan. Intindihin nyo yung nakikinig. Nasa taong bayan yung kapangyarihan. Hindi pwede na kayo masunod AFP. Tao kayo ng taong bayan. Pinapasweldoan kayo ng taong bayan. O, ayan, inciting na naman. Sige, kaso kayo. Kaso kayo ng kaso, okay lang. Matatad ng kaso po, itong si Captain Dado. Kaya ano sabi niya, sige, kaso kayo ng kaso. Yan, china-challenge niya po, no? Ito si General Torre. Bato niyo sa akin lahat. Yun. You are weaponizing the Revised Penal Code, all Philippine laws, and the Constitution, against me, against the Filipino people, and that should end. Hindi na pwede yung playbook ninyo na ginawa nyo kay Bantag. Bababa si Bantag. Yun, isa pa yan, mga kababayan po natin, si Bantag. Babayan, Bantag, DJ Bantag, manda ka. Yung warrant of arrest ko, lalabas ako, pupunta ako. Yun yung hudyat ko eh. Ipilit ninyo magkaroon ng warrant of arrest. Kaya nga meron kayong sinasabing magtago na lang ako, asylum, kasi yun yung playbook ninyo. Pag tumago ako, labasan nyo warrant of arrest. Hindi kayo nagre-respeto sa proseso. Kaya ako nanahimik, gusto kong makita. Itong gobyerno na to, naniniwala pa ba sa proseso? Hindi eh. Gago kayo eh.
No? Kaya lubos-lubusin niyo yung pagkagago ninyo. Lubos-lubusin niyo na. Kasi bilang na ang araw niyo. Talaga Yun, sana po bilang na yung araw, no? Hindi lang araw, dapat oras, no? Para naman matahimik na po yung ating bayan. At magkaroon naman po ng maayos na panggobyerno, no? Hindi yung iniisip po is personal na po na kanilang interes. bilang na araw, self-destruct kayo eh. Ako yung tinitira nyo. Sana ang inayos ninyo yung food security ng bansa. Sa pa yan. Inayos ninyo yung poverty. Binanatan nyo ng ayuda. Ano mangyari sa ayuda? Para ibigay-bigay. Kasi mag-eleksyon eh. Pipilit nyo pa yung 2025 budget na putya na mga gago. Eh, zero budget yung PhilHealth. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, 'di ba? Na ang lahat na pinupunto ni Captain Dado ay may patunay, no? At nangyayari ngayon sa ating bansa. At marami pong na-encourage diyan, no? Na mga kamista niya. Forces, babanatan nyo na. 70 billion, gagawin yung 35 billion. Mga walang niya kayo. Kaya mga complicit kayo. Ha? Lahat kayo pumirma dyan sa budget na yan. The people will repeal that budget. No? Sige, nakaw pa kayo. Kasi Yes. kayo, pagka kayo inano ng taong bayan, hinuli kayo ng taong bayan. Ha? AFP-PNP, makinig kayo ha. This will happen. It is inevitable. Hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Oh. Hindi nyo kayang pigilin. Huwag kayong magpapagamit sa mga tanga, sa mga mukhang pera, no? You just stand with the people. Ay, nako, hirap naman. Hindi ko masabi kasi yung ano eh. Mahirap, baka madulas ako eh, no? Sige, dito lang muna, Kap Dado, ha? Okay? Baka mamaya madulas ka pa at marami ka pang masabi, no? So, ino yung mga kababayan po natin. Sabi niya nga, antayin nyo na lang yung hudyat ko. So, abangan na lang natin yan, mga kababayan po natin. At sa nakikita natin ngayon, sa Dawi na magsalita po itong si Captain Dado, yung wala po siyang naramdaman na takot, no, o pag-alinlangan sa kanyang pagsasalita. Talagang buo pa rin ang kanyang tapang at paninindigan. At yan po yung hinahangaan natin kay Captain Dado, mga kababayan po natin. So, supportahan natin si Captain Dado sa kanyang journey, sa kanyang pakikipaglaban. And atayin po natin kung hanggang saan, no, at ano pong mangyari sa kasong i-final sa kanya nitong si Torre. At alam niyo po, mga kababayan, no, habang itong vlog na ito ay ginagawa po natin, may bagong palabas na naman itong si Torre, na may bago siyang kakasuhan na dalawang vlogger na di umano'y naninira sa kanya at nagpapakalat daw po ng fake news sa kanyang pagkatao. Ito daw po ay parte ng pag-atake, no, sa kanya dahil marami daw siyang mga kinakalaban at ito daw po ay parte ng mga against the administration. Diyos ko po, sino na naman kaya ang kanilang isusunod. At yan po yung ating pakabangan. Kaya patuloy lang po kayo mag-subscribe, mag-follow, mag-like, and share po sa ating social media account. Facebook, and ating YouTube. Thank you, and supportahan din natin, mga kababayan, itong mga sinusulong po ni PRRD, lalong-lalo na po si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Marcolita, at si Pastor Apollo Quiboloy, kasama po yung mga nasa PDP. So nakikita nyo naman yan kung sino yung nasa lineup ng PDP. And of course, yung inconvent na dalawa, yan ang unahin natin, no? Si Senator Bongo at si Senator Bato. And of course, sa mga kongresista, mga lokal na kongresista, pipiliin nyo po yung mga sumusuporta kay PRRD, yung may mga paninindigan, wag yung mga bayaran na kongresista, lalong-lalo na yung dating nasa Quadcom o yung nasa Quadcom ngayon, at yung mga kongresista na pilit na sinisiraan si Vice President Sara mula sa budget hanggang po doon sa kanilang Committee on Bad Governance para idiin si BP Sara sa mga allegations sa confidential fund na walang katotohanan. Yun lang po. Thank you and God bless, mga kababayan. Mabuhay ang mga maisog. Mabuhay ang bansang maisog.